Hello guys, it's me Elsie and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, is Sunday today, so syempre, so medyo matagal-tagal tayong hindi nakagawa ng video, pero may mga tayong video na hindi ko pa talaga na i-edit, may mga pending tayong video na hindi ko pa na-edit. So for today's vlog guys, syempre isisingit ko to kasi ito alam ko yung pinaka-importante at pinakahihintay din ng marami. It's about kung paano nga ba i-settle yung mga na wrong encode or mga wrong spelling, wrong birthday natin sa paggawa natin ng application sa pagpapasporting. So kung bago ka pa lang sa channel ko at ngayon ka pa lang bumisita rito, so please don't forget to subscribe my channel at saka click mo na rin yung notification bell sa baba para lagi kita updated sa aking mga bagong video. So karamihan sa atin talaga pagka ang problema natin, pagka nagpapasporting tayo o gumagawa tayo ng application sa pagpa-appointment sa paggawa ng passporting is yung minsan nililito tayo. Then hindi natin nakikita kung may mali or kung meron tayong hindi natin na-check ng okay. Pero yon kalimitan talaga, nangyayari talaga sa iba. So, kaya nang nangyayari dyan, hindi natin alam kung paano i-settle yung mga wrong spelling ng pangalan natin. Ano bang mga dapat na gawin. Kung yung sa mga nakapanood nung dati kong vlog, I think matagal na yung vlog na yon kung paano yung tamang proseso ng correction, correct ng mga na wrong encode natin na spelling sa mga pangalan natin. Actually, sa mga hindi pa pala nakapanood nun, i-double check nyo kasi ilalagay, tingnan nyo na lang doon sa mga video ko, yung or ilalagay ko sa description box yung mga dati kong video about sa pagpapasporting. Siyempre guys, disclaimer lang po ha. Disclaimer po, hindi po ako, wala po ako related about sa DFA or sa mga connection do sa pagpapasporting. Dito po based lang po sa mga na-experience ko. So, marami pong nagme-message sa akin sa dati kong video doon sa pagpapasporting kung paano mo isi-settle yung mga na-wrong encode mo. So, marami akong nababasa doon ng mga messages, mga comment, and mga nagme-message sa akin sa aking Facebook account. Then, lahat naman yun nire-replyan ko. May time lang talaga na hindi ko pa ma-share sa inyo, hindi ko pa ma-share yung mga dapat na ngayon kasi nga marami nagsasabi na hindi na active yung link. Although naglagay ako doon sa description ng mga link na about doon sa kung paano i-correct yung na wrong encode mo na name or mga gender or birthday doon sa application. So, alam ko yung link na yun is, alam ko wala na yata yun guys, no? Kasi ngayon, matagal na yung panahon na yun. So, parang binago yata nila yung sistema ng pagpaprocess kung paano nga i-correct yung ating mga namaling encode sa ating passport appointment. So, yun yung i-topic natin for today's guys. Ngayon guys, 2025. So, marami nang binago ngayon ang DFA kung paano nga ba i-correct ang ating mga na-wrong spelling or na-wrong encode sa online appointment sa pagpapasporting. So, kailan lang guys, May 29, nagkaroon ng appointment ang aking mga anak sa DFA para kumuha ng kanilang passport. At syempre, sinamantala ko yun guys, na magtanong doon sa DFA. Etong i-share ko sa inyo is base na rin doon sa mga sinabi doon sa DFA site na kinuhaan ng mga anak ko. Kaya sabi ko, tanong ko kung paano nga ba isa-settle yung mga na-wrong encode na sa online appointment para kung paano ba i-settle. Yun yung i-share ko sa inyo guys, and thank God naman kahit paano nasagot ng DFA. Pero hindi yun talaga guys, hindi talaga yung i-share ko sa inyo
yun is according lang doon sa tinanong ng anak ko, kasi pinatanong ko nga sa kanila kung paano na ba isi-settle ngayon yung mga narong encode na wrong spelling or gender or birthday sa mga anak. Kasi sa mga minor, wrong encode is like a birthplace or name ng father mo or spelling ng pangalan ng father mo or mga ano na hindi naman related sa mismong info mo, is walang problema yon. Masisettle yan doon mismo sa appearance date na kung kailan ka na-appoint. Masisettle nila yan agad. So, ayun, yung sa mga bago ngayon guys, update ko lang kayo. Yung info na may isi-share ko sa inyo, eto slight lang, pero kung may iba na naka-experience ng ganito, please comment down below guys kung na-settle nyo yung ganitong klaseng problema about do sa wrong encode, sa wrong spelling, ganyan. Share nyo naman dito sa comment naman kayo dito sa baba para kahit paano makatulong tayo sa iba natin mga kasama, ibang kababayan natin na nagkaroon ng ganitong klaseng senaryo. Last May 29, this year, 2025, is nagkaroon nga ng online, kumuha nga ng passporting yung mga anak ko. Then, sinabi ko, tanong nila kung paano ba isettle yung mga wrong spelling ng pangalan, gender, or birthday na nakalagay nga doon so may dalawang tayo guys, paano kung mali ang wrong spelling ang pangalan mo sa mismong passport mo or wrong spelling yung na-encode mo sa inyong online application. So, yung una guys, yung sa pagpapasporting naman, dito sa kung halimbawa nakita nyo, sa kanyo lang na-notice na wrong spelling pala yung nakalagay doon sa passport nyo, pero na-receive nyo yung passport nyo, or kaya, syempre, di ba, marami kasi nagtatanong, what if, paano kung halimbawang mali yung spelling ng pangalan ko mismo sa passport ko, ano pong gagawin ko? So, yung suggest po ng DFA mismo na mas maganda daw kung magpa-set ka uli, i-renew na lang daw po ninyo uli. Yun, kung nakita nyo respelling yung nasa passport nyo, renew na lang po uli. So, ayun. So, ibig sabihin, mag-additional bayad ka uli, magbabagong appointment ka uli, magre-renew ka uli ng passport mo. Yun po yung mga nakalagay. Pagka wrong spelling mismo, yung nasa passport nyo na. And then, ang gagawin nyo lang, syempre, magdadalhin nyo lang ang inyong proof, like birth certificate, PSA birth certificate, nakatibayan na ganito nga yung spelling ng pangalan nyo. So, sila na po, may interview po na gagawin doon mismo sa site, sa appointment date nyo, may interview na gagawin doon, then sila po mag-decide kung aaprubahan or hindi. Siyempre, kung ikaw naman talaga yon at gano'n naman talaga yung spelling, so magbigay ka lang doon ng mga proof mo na ito yung birth certificate mo, yung mga ID mo, so na mali lang yung pag-encode doon. So, yun. Then, aaprubahan ka po nila pag once nakita naman na ganito talaga yung spelling ng pangalan mo at hindi yung nakalagay sa narong encode doon sa may iyong passporting. Then, according naman doon sa online appointment na narong encode mo, ganun din po ang gagawin nyo. Ang gagawin nyo lang, kung kailan nyo sinet yung online appointment nyo, kung kailan yung araw ng appearance nyo, pumunta pa rin po kayo, kahit po na wrong encode kayo, mali yung spelling doon, gender or birthplace. Ang gagawin nyo lang is dadalhin nyo pa rin yung mga requirements na hinihingi nila. Katulad na nga, unang-una na rin dyan, syempre, ang inyong PSA birth certificate at mga valid ID po. So, yun yung po yung mga dadalhan na proof na ito yung spelling ng pangalan mo, ganyan na. Then, pag-ring nyo po doon sa site, so, sabihin nyo lang na ganito, mali yung encode mo, wrong spelling ka, ganyan-ganyan. Pupunta po kayo doon, may mag-i-interview po sa inyo doon, then ipapakita nyo syempre yung proof, ganyan na, eto yung katibayan, so, check po nila yan. Tapos, sila na po bahala kung yan. Kung na-approve ka naman, wala nang problema kasi ikaw ngayon at ganito talaga yung nakita sa birth certificate mo na tamang spelling ng pangalan. At in the same time, yun lang po yung mai-share ko na wala pong problema. Wala na po yung link na dati kong shinare. So, ang gagawin nyo na lang is pupunta na po kayo mismo sa araw ng online appointment nyo. Then, mag-i-interview sila doon. Papakita nyo yung proof na ito po yung spelling, ganyan. So, check po nila yan. So, hindi lang po na kung mismong araw na yon is masisettle. Pero sa tingin ko, masisettle din po agad. Ngayon, sa mga naka-experience nito ng ganito, so, guys, please, share nyo naman, comment nyo para hindi rin
mag-alala yung iba natin kababayan, mabasa nila sa comment, then ma-share ko na rin sa iba na ma-approve din pala sa same time na yon. So, ayun lang guys, yung may share ko ngayon. Pero yung sa mga nagtatanong about birthplace at saka yung mga wrong spelling ng mga nila, ng mga pangalan ng magulang nila, ma-change ba? And then yung mga about dun sa address or telephone number na nilagay. Wala pong problema kasi minor wrong encode lang po yan na kaya nilang isettle po doon sa Pero doon about po sa mga major wrong encode is yun, i-interviewin po kayo sa mismong site na kung kailan kayo nagpa-online appointment, kung kailan yung date na yun. So, yun lang guys. Hope so nakatulong tong video na to kahit paano makapag-share. At least may reference na kayo na may ganito na pala. Hindi na po yung dating link na kung saan doon nakalagay na doon yung parang set appointment lang din uli yun. So, yun, wala na po yun. So, ito na po yung bagong sistema na ginawa nila kung paano ipaprocess. Siguro, ito mas pinadali na rin nila para hindi na kasi may, siguro yung ibang dati na pumapasok doon sa na yun, medyo nalilito pa. So, eto na, doon na mismo yung interviewin, then doon na aayusin. So, ayun lang guys. So, yun lang sa mga hindi pa pala nakasubscribe, please don't forget to subscribe my channel at saka click mo na rin yung notification bell sa baba para lagi kitang updated sa mga bago kong video. At share mo na rin tong video na to guys para syempre makatulong din tayo sa iba. So, yun lang guys. God bless and see you again to my another vlog. Bye!